out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang-halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit, ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari, baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Yung 14 na yun, Marines din? O? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines. Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico, ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta, complete with videos, pictures. Bakit ay nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa, tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, hindi na daw kayo credible. Kasi bakit daw si Lauren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines ko no, na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, ano? Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado para kung nagsisinungaling, ebedi perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, ngunit ba't ayaw nilang harapin? Yun ang problema. Kung talagang hindi credible, tawagin nyo. O pag sinabing, pabago-bago pa ka pala, may motion doon, di ba? Hold him in contempt for not telling the truth before the committee, ikulong. Ba't ayaw nilang gawin? Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling Hindi naman pupunta sa party itong mga to Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na mga tao sa Pilipinas. Yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Eto pang mga Marines na ito, kayo naman Siyempre, natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Mike Defensor. Naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano bang mahihita namin dito? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bahay. Kasi, alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Na aeroplano? Ito na... kita mo, ang kulit nitong langaw, padala ng PCO yan May 7 pa raw. Drone yan, drone. Hindi, teka, tapusin ko lang yung statement ko, Alam nyo, mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na. In 1 or 2 more generations, para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman. Si Mabilog,
Can you imagine? So, yan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito? O wala nang kaming hihiligin sa buhay. Po kanina ng 14 additional ex-Marines na lalagdan pa. Nabanggit na rin po kasi nung kamakailan ni NBI Director Matubag na meron pa nga daw talagang additional Marines na bribe pa daw para Yun nga ang problema natin. Hindi mo pa naririnig, binribe na. What respect can they expect from ordinary people kung hindi pa nagsasalita ay binribe na? O ngayon, bukas, pupunta dapat. May security threat daw, lalakdown nila ang Senado. Nakikita nyo naman one has to be really blind or stupid not to see these machinations. Yung drama nila that they just want to carry the day-to-day business of the Senate para daw hindi maparalisa, hindi mo maaaring gamitin yun para agawin ang tunay na liderato na hinalal ng tunay na mayorya. Bakit? Paragraph 2 ho yun ng Article 6, Section 16, Paragraph 2 ho yun pagdating sa day-to-day business. Pero ang nangyari, kaya sila nagdeklara ng may quorum dahil gusto nilang agawin yung mayorya. Gusto nilang mag-upo ng kanilang Senate President. Nagtanggal sila kunwari, illegal yun. Nung Senate Pro Tempore, tinanggal nila, illegal yun. Bakit? Malinaw sa... kasi ako may tuturing akong constitutional purist. Pagdating sa konstitusyon, hindi po dapat po ang ating saligang batas ay non-negotiable. And for many constitutional purists like me, whether you're a lawyer, you're a jurist, you're an ordinary Filipino, pero naiintindihan, binabasa, nauunawaan, at itinataguyod ang ating saligang batas, meron pong mga constitutional purists. And I view myself as such, a constitutional purist. Hindi po tayo pwedeng pabale-balentong pagdating dyan sa usapin ng ating saligang batas. Huwag po tayong papayag na gano'n. May sagot tuloy. Si Alma Estela Sarmiento, siguro hindi nila alam ang math at ang algebra. Tama. Kaya nga hindi ba ang sinabi ko sa inyo nung ating huling podcast, naturan nga po ni Justice Perfecto doon sa binabanggit nilang paulit-ulit yung Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung tayo daw lahat, kung maaari lang nating tingnan ang nangyayaring kalituhan dito sa Senado, dulot ng mga senators fake win, kung maaari lang natin sanang tingnan ito with the discipline and attitude of a mathematician who is tasked to provide a solution or algebraic equation, madali ang sagot. Ang 12 kailanman ay hindi magiging mayorya ng immutable 24. Immutable 24 versus senators fake win. So, wala pong namatay na senador, walang nag-resign, walang na-expel. Ang meron, yung mga ikinukulong, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Subalit, huwag nating kalilimutan, a detained senator like Senator Jinggoy Estrada, while he is still undergoing trial, hindi pa nga may mga motion pa. Na-arrange siya doon sa isang kaso, yung isang kaso niya hindi pa siya na-arrange. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted. At hanggat hindi ka pa convicted, kahit na sinong senador, kung meron pa silang ikukulong para lang mapababa yung bilang ng 24, yung denominator, kung sino man ang ikukulong pa nila, isusunod nila. Halimbawa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi nila maaring ibawas sa bilang ng denominator, sa bilang ng 24, yung mga tao, senador na ikukulong nila. Ulitin ko maaari lamang magkaroon ng permanent vacancy in the Senate kapag kami namatay, may nag-resign, may na-expel. Pero kung meron kang ikukulong, kagaya ng nakulong na detained Senator Jinggoy Estrada, yung constitutional requirement ng majority na nakasaad sa ating saligang batas ay majority pa rin ng 24. Hindi mo pwedeng ibawas yung ikinulong mo at ikukulong mo pa doon sa denominator na 24. Malinaw po iyan, hindi pwedeng paglaruan yan. Sapagkat po ang isang detained senator, yung nakakulong na senador, yung mga detained senators, kung madadagdagan pa, they do not lose their seat. Hindi nawawala ang kanilang pagiging senador kahit pa sila ay nakadetine. Dahil sa kasong plunder or malversation, they remain to be a duly elected members of the Senate of the Philippines. Klaro po iyan para po to disabuse the minds of those who were convinced by the false argument peddled by those who are forcing yung maupong patuloy itong mga senators fake win. Hindi po iyan. Bakit po ganun ang ating pananaw? Hindi po sila natatanggal bilang senador. Hindi naman sila namatay Hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila na-expel.
At higit sa lahat, hindi pa sila convicted. No, malinaw yan, malinaw yan. Malinaw sa ating saligang batas. Ano na po ito? Interplay of different articles and different provisions of the Constitution. Ang malinaw dyan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1. Solido po yan, absolute po yan. Ang total number of Senate members ay 24. Hindi mo pwedeng ibaba. Ngayon, yung isang detained senator, hindi naman po siya, hindi na miyembro ng Senado. Duly elected member pa rin po siya ng Senado. Bakit? Papasok po yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Ano po yung sinasabi ng Article 3, Section 14, Paragraph 2? Di ba? In all criminal proceedings, sa lahat ng kasong kriminal, the accused, yung akusado, shall be presumed innocent until the contrary is proved. Malinaw po yan ha. Article 3, Section 14, Paragraph 2. In all criminal proceedings, yung akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala. Malinaw yan. So hanggat meron pang presumption of innocence, miyembro pa rin, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada, miyembro pa rin siya, duly elected member pa rin siya ng Senado. Kaya hindi siya maaaring ibaba o ibawas sa 24. Immutable nga eh. Ulitin ko ha, immutable, absolute yung 24 denominator. Hindi mo pwedeng baliwalain, hindi mo pwedeng lusawin, at lalong higit sa lahat, hindi mo maaaring salaulain. Yung 24 yan, constant po yan. Bakit mahalaga na constant yan 24 na yan? Bakit mahalaga na yan ay immutable? No? Sabi ni, mali naman itong mali naman itong si Fede La Paz. Hindi, baka naman, Fede La Paz, attorney, wala, binasura na sa Supreme Court ngayon. Ang binasura ay yung petisyon ng isang tao na sinabi ng korte na wala ka namang personalidad. Mag-file ng petisyon dyan. Dahil hindi ka naman kasali dyan, hindi ka naman senador. Wala ka namang pagkakalugi dyan, wala ka namang pagkakatalo dyan, wala ka namang interest dyan. Kaya ibinasura yung petisyon na ideklarang legitimate yung 12 at yung 12 yan may quorum. Hindi pa nadidesisyonan de La Paz yung substansya ng petisyon na yan. Na-dismiss lang sapagkat yung final nitong tayang ay wala po siyang legal standing. So hindi pa resolve yan dahil nga dalawang grupo lang naman ang dapat maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa usaping ito. Unang-una, yung miyembro ng tunay na mayorya, yung grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, or yung nagpipilit maging bagong mayorya, yung Senator's Fake Queen, si Senator Fake Queen Gatchalian, na umaasta ngayong presiding officer ng impeachment court. Hindi maaari. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan ang mga empleyado ng Senado. Maawa naman kayo. Ang kailangan lang solusyon ni Senator Fake Queen Gatchalian, manungkit ka pa ng isa. Di may 13 ka na, o di tapos na, subalit, para po paglilinaw itong ating immutable 24 versus Senator's Fake Queen. Ngayon po ito, ngayong araw na ito, July 10, nagsimula po tayo 5 p.m., 12 pa rin po yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. And again, if Sherwin Gatchalian, Senator Win, kung gusto mo, if you want to win the Senate presidency, you must anchor your victory according to the constitutional provisions. Walang shortcut. Di ba? So dalawang grupo lang, yung grupo ni Senate President kasalukuyan, Alan Peter Cayetano, ang maaring maghatid ng petisyon sa Korte Suprema, o yung grupo ni Senator Fake Queen Gatchalian. Dahil inaangkin niya na siya ang presiding officer ng impeachment at siya raw ang kasalukuyang Senate President pro tempore. So yun dapat siya ang maglagay ng petisyon diyan sa Korte Suprema. Hindi ko sino-sino. Pag na kayong gumamit ng PON. Siyempre, yung grupo nung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit naman sila magpepetisyon? Siya yung talagang may majority. Ang dapat mag-present ng challenge diyan ay yung grupo ni Senator Fake Queen Gatchalian para hindi ka na nababansagang fake win. Tuhanin mo yung tagumpay mo. Isang senador na lang ang kailangan mo. Naglabas ka ng picture, I don't know if it's updated or real time, kahapon, kasama mo yung isa pang senador at lumakas yung ugong, bulong-bulungan, nasasama na sa inyo. If that is the case, ulitin ko, walang problema. Pag nakuha mo yung 13, walang sino man ang pwedeng mag-question sa'yo na ikaw ang Senate President pagka meron ka 13. Pero hanggat wala, huwag kang umasta na ikaw ay yung
presiding officer of the impeachment court. Hindi biro yan. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang ka-chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno? Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairperson sa mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, sang-ayon sa lengguwahe, napakalinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam, si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang rasyo si Dandy, walang standing. Bagamat, totoo yan, na dismissed because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo, at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala sila 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 13 na boto. Dahil hanggang wala kang 13 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong tseke, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian dahil alam nyo walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. E samantalang, siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. O ayan, binasura na. Wala na yung ganyang basbas. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines, ang depository ng Senate ngayon, kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap na cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Ang gagawin nila ngayon, talagang babrasuhin nila isa pang senador. May mga nagsasabi, kilala na kung sino yung senador na yun, yung senador na kakasuhan din. Gaya ng na-anunsyo na ng ombudsman before na 3 senador ang kakasuhan dahil sa flood scam. Ako naman, sinabi na yan ng ombudsman. Sino yan? Jinggo Estrada, Cheese Escudero, and Joel Villanueva. So wag niyo po akong isipin
na hindi ko naintindihan si Cheese Escudero at kung babalik natin itong si Joel Villanueva, huwag niyong isipin hindi ko naintindihan. Ang pagkakaiba lang namin, meron silang ginawa. Kaya nagkaroon sila ng kasong ganyan. Ako, ang ginawa ko lang, sinamahan ko yung kliyente ko bilang abogado para makipag-areglo dahil nga yung pambayad sa PAGCOR ginastos ng kanilang representante at humingi ng karagdagang panahon para magbayad ng pagkakautang. So malinis po ang konsyensya ko, hindi ko lang alam kung masasabi talaga yan ni Cheese Escudero, ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Pero ganoon pa man, hindi ako maghuhusga sa kanilang pagkatao. Ang sinasabi ko lang, malungkot kung dahil nga lang sa kanilang mga pribadong interes, isasakripisyo nila yung kapakanan ng taong bayang Pilipino. Dahil ang kapakanan ng taong bayang Pilipino, nangangailangan tayo ng independenteng Senado na tatayo laban sa nagmamalabis na presidente na meron tayo ngayon. Isang presidenteng bangag, isang presidenteng korap, isang presidente na mastermind ng flood control scam. Again, mga kaibigan, magandang balita, ibinasura ang petisyon na humihingi ng basbas na legal ang mga peking liderato ng Senado na tinatawag nating Malacanang Senate. It's a good day for democracy. It's a good day for the Senate. It's a good day for the Filipino people.